Network Entertainment. Hello! What Hello! can you do? Wow! Wow! Ang saya! Wow! Ooh, it's so fun! It's so fun to do the podcast on a Holy Week, pare. The best. The best. Yes. Holy Week, pare. Ano yung sinabi mong joke kanina? Ano ba yan? Monday o Thursday? Kasi pinag-usapan namin kanina ni Jeff. Sabi ko, release tayo ng Monday, Thursday. Tapos sabi ni Andren, ano sabi mo? Monday ba o Thursday? Nakakalito lang kayo. Purat din. Wala kwenta. Bakit ba? Ito Kung sino man yung nagpangalan, yung nagpangalan nun, ba't mo itatapat yung word na Monday sa Thursday? Magkatunog sila eh. Oo nga. Tama ka. Kailan ba yung Wednesday, Thursday? Wala namang Tuesday, Friday. Okay. Huwag tayong magkaroon sa Tuesday, Friday. Okay, so bago magalit sa atin yung pinakamalakas sa simbahan sa buong mundo. Hindi. Nag-joke lang po kami. Alam po namin, we are both Catholic boys. Yes. Oo. At ano bang plano mo ng Holy Week, Andrew? Baka uwi, see family, visit my grandmama. Wala ba kayong ginagawang traditional Holy Week stuff? Pupunta kami sa grandmama ko. Tapos yun, umiinom kami pagkatapos magpinsan. Kasama ng mga grandma nyo? Lahat, hindi. My lola who's dead. Okay. I didn't know. Pinupuntahan mo, tapos iinom kayo. Akala ko may festive, joyous occasion na nandun. Medyo festive. Nagkikita-kita yung mga magpinsan eh. Mm. Kasi siya yung ultimate ilaw ng tahanan. Di ba may ilaw ng tahanan? Siya yung matriarch. Siya yung nagbangon sa amin mula sa kahirapan. Grabe okay, naman. Gusto ko nag-yon ka? Hindi ako nag-iyon. Guilty. Nag-water na yung mata ko eh. Hindi ko kaya pigilan eh. Hindi ako nag-iyon. Ano yun? Sa jovial yun. Jovial. Kidding yun lang. Okay. So, sobrang perfect. So, may nag-yon na ba sa'yo ever na like ka-date mo or for example? Usually kasi pag tinatanong kita, dapat gagawin mo, tatanong mo rin ako para ma-set up, para humaba yung length ng podcast. Parang conversation talaga. Hindi yung gagawin mo lang ako, di ba? Ikaw ba? Hindi, wala akong pakialam. Wala na akong gagawin. Yan yung ginagawa mo sa akin eh. Hindi nangyayari yun. Magbibigay ako fact, hindi ata totoo yun, tingnan ko nga. Tapos nasa-stall yung podcast. Pare, alam mo namang, ang hierarchy ng tao. Nandito ka, pare. Ako nga, yes. Hindi naman pwedeng pantay tayo. Ako yung director. Oo. Sa Conan O'Brien. Yes, exactly. Ikaw ba anong gagawin mo sa Holy Week? Holy Week? Sa Holy Week. Sa Holy Week? Gagawin ko lahat ng ginagawa ng lahat ng taong may trabaho, may income, lahat ng tao, ito ang ginagawa during Holy Week. Ano? Actually, hindi lahat pala. Sorry. Actually, hindi. Lahat nga, no? Lahat pala, hindi lang sa may income. Lahat ng tao during Holy Week. Sinabi mo may income ka. Sorry. Lahat naman tao may income eh, di ba? By the way, nilibre ako ni Red ng steak. Okay. Oo nga, it's nilagay niya ng Tabasco. So, hindi ko alam kung anong mali doon. Hindi, okay lang naman. Sige. Pero nakita ko yung chef. Tinutwirl niya yung curly mustache niya. Nilalagay mo siya. Nung hubi ka ng Tabasco, inubos mo sa steak. Tinanggal yung chef sa hat niya, tapos panot pala siya. Sabi niya, I went to the cordon bleu. Gumanan siya eh. Nainis siya sa'yo. Ano yung cordon bleu? Well, dito ang cordon bleu is yung chicken na may cheese tsaka ham sa loob. Pero cordon bleu is a culinary institute where they teach people how to cook. Like si Julia Child went to the cordon bleu. Si Derek Ramsey tuloy. Si Derek Ramsey. Si Gordon. Tama. Si Gordon. Si Derek Ramsey went to the cordon bleu. Si Dick Gordon Ramsey. Si Dick Gordon Ramsey. Teka, tanong mo ulit. Anong gagawin mo sa Holy Week? Okay. So, gagawin ko ang lahat ng mabuting Catholic family. Kami, like any Catholic person, ang ginagawa namin during Holy Week is mag-travel. At umalis ng bansa para makakain kami ng karne in peace. I think pupunta kaming Vietnam for Holy Week. Yep. Nice foie? Nice, good celebration, nice cook. Very socialist country. Ba't ka nag-Egypt? Nice celebration? Nice celebration. Ano ba yung sikat sa Vietnam na food? Pho. Banh mi. Banh mi? Hindi ko alam eh. Si Kate kasi medyo ilang beses siya nakapunta sa Saigon, which is now known as Ho Chi Minh. So, excited siya kasi isa yun sa mga paborito daw niyang musical. Hindi. Okay. Miss Saigon yun. Paborito niya napuntahan na cities. So,
Ako first time ko, so itutour daw niya ako. Parang ganun. Saigon. Favorite PlayStation game ko rin. Which by the way, Saigon Filter. Saigon Filter. Sige, tapusin mo. Wala naman may pakialam dun sa... Sige, go. Tingnan mo, gawa tayo ng poll. Meron ba kayo may pakialam sa Saigon Filter na sinabi ni Andren? Hindi, I'm sorry. I-comment nyo kung may pakialam kayo. I'm sorry. Ano sasabihin? Okay. Tawag dun. Nawala tuloy ako. So, ang insightful na sabihin ko, Andren. Pupunta kayo. Yung sasabihin ko, Andren, will change lives, pare. Kung narinig siya ng tipong tao, siya rin yung magiging next ko series. Hindi, kailangan mo sabihin, maraming magagalit sa akin. Ano yun Teka lang, bumara yung mic stand na to. Alam mo, hindi na maganda ng mic stand na to. Bigyan nyo na lang sa akin, tapos bago ko studio. Ano tinanong mo? Yung dadalhin ka sa Saigon, yung city sa Vietnam. Sa Vietnam. Yun. Ano gagawin mo? Kakain kami. Ano makakala mo? Kakain, magbabakasyon, di ba? Ganon, take a mental health break. Kasi, alam mo naman sa ating mga Pilipino, dahil tayo ay Katoliko mostly, pag may nakita tayong, 4-day weekend, ang iniisip natin dun is magbakasyon. LU, pare. I wonder kung naiisip ng Catholic Church na, do dati, kami ng family ko, tuwing Monday, Thursday, nagbibisita iglesia kami. Okay. Hindi ko na ginagawa. Hindi yung ginagawa yun ever. Mula nung hindi doon nang galing yung joke ko sa Netflix, pare. Panoorin nyo. Mabuhay is a lie. Hindi yung Mabuhay yung Stations of the Cross, pare. Yung Stations of the Cross na joke. Totoo nangyari yun. Siyempre, exaggerate ko ng konti. Pero, experience ko yan as being a Catholic boy. Pag kami, pag nagbibisita iglesia kami, yung talaga, hindi yung malapit lang. Talagang malayo. So, parang, may isang taon, parang pa-north kami. May isang taon, pa-Quezon naman kami. Pa-south, mga ganun. Si GB pa-north. Bakit pa-north? Kasi? Panot. Panot. Sobrang pilit na nung pants eh. Sobrang pilit na. Sorry. Nakikita mo talaga kung sino yung mga comedian na nagre-rely sa pants. Tapos makikita mo yung career. Tingnan mo. Tingnan mo sa lahat ng taong, sino yung 4 na comedian na hindi nagpa-pants? Ikaw? Si James. Victor. Si GB. Tingnan mo nasa kami compared sa inyo na nagpa-pants. Ha? Tignan nyo. Hindi nyo ba nakikita yung difference? Nakikita ko na. Kita nyo pala eh. So, itong pag-uusapan natin for today, by the way, superstitions. After this, unnecessary OBB. Ako yung first time in its history na ako nagsabi na mag-roll ng OBB. Talaga ba? Oo. Tingnan mo, sobrang wala akong pakialam dun sa... Big deal ba sa inyo yun? Big deal ba sa mga... Manonotice yun ng fan. Big deal yan sa mga lesser comedians, pare. Ganun ba? Na, ako yun nagkaroon ng OBB. Usually si Red lang yan eh. Alam mo, for sure, meron na naman lalabas na comment dito na, buhat bangko na naman si Red. Wala akong pakialam, pare. Mukha ba ako may pake? Red, literal walang nag-comment. Meron nag-comment nun. Sinabi niya sa akin. Si Adrian Bernardo. Si Red sobrang yabang. Ang taba naman. Hindi na-prove lang yung point niya. Nung ginanon mo. No. Hindi kasi, itong topic na to, kung pangit yung episode, kasalanan ni Andren to. Kasi pinilit niyang gawin tong... Kasi may pinag-usapan na kaming ibang episode. Tapos kinuin pa rin niya yung superstition. Ano yung episode na yun? Sabi mo travel. Kaya nga tungkol sa travel na yung pinag-uusapan ko. Bigla na lang sila mo superstition. Hindi. Pare, you're the king of the house, pare. My wife is the ace. Diba? A good Alex Calleja joke. A good Alex Calleja right there, pare. Galing. Ano? Hindi, superstition pwede rin kasi pinag-usapan na natin yung travel nung pumunta ka sa Vancouver eh. Nag-business class ako sa Vancouver. Oo. Gamit sang comedy money ko, pare. Ninakaw niyo yung funds ng Comedy Manila. Hindi! Ano sinasabi mo? Yung kay Gibridge tumataas ang boses pag sisinungaling. So, superstitions. So, si Andren topic to, guys. So, konti lang alam mong superstitions. So, ang pinaka superstitions na akala ko talaga totoo dati pa. Huwag kang matulog ng basa ang buhok mo.
Kasi, mabubulag ka? Grabe naman yung implications nun. Oo nga, ang weird eh. Like, ito, yung ba yun? Pag natulog ka ng basa yung buhok mo, anong explanation ba't daw ganun? Pupunta yung tubig sa mata daw eh. Tapos, masama yung tubig sa mata? Tapos pag natutulog, tapos may tubig sa mata mo, magda-dry out siya. Ang bobo nun. Kaya nga superstition eh. Kaya nga. Where does all superstitions come Actually, from? marami kasing, I think yung superstition comes from comfort. Like, kunwari kami ni GB, meron kaming, bago mag-set, parang may ritual kami. Si GB, alam ko, definitely tumatae siya. Pag theater show, teatrino, i-guarantee mo na yung isang CR doon, si GB tatae. Parang ganun. Ako, tatae ako, pero sa bahay ako tumatay kasi doon yung comfort zone ko. So parang minsan pag napansin mo, pag late ako sa call time, usually iniintay ko yung tayo ko doon na sobrang tagal. Pag di lumalabas, kailangan niya lumabas. Kasi yun yung kaparatingan ko sa utak ko na baka mamaya malapit na mag-show, bila ako matay. Diba? Tapos mag-1 hour ka. Tapos natatae ka. Parang napakahirap naman gawin nun. So parang feeling ko doon ang gagaling yung superstition. Ngayon parang kailangan ko matay. Hindi pwedeng hindi. So medyo rational like ang sinasabi kong superstition yung mga magical. Pero inisip ko parang ngayon kasi nagiging superstition na siya. Kasi parang sa utak ko, kailangan ko matay pero wala naman talagang hindi ka naman natatay eh. Oo, parang gano'n. Magla-laxative ka, parang gano'n. Or ayusin mo yung diet mo. Kaya ka ng mga lechugas. Capsicum. Ano yung capsicum ulit? Yung bell pepper? Capsicum. Capsicum? Yung sinabi kasi ni Ann Curtis yun dati, di ba? Kay Vice Ganda. Talaga? Capsicum. Tapos syempre, perfect pronunciation. Si Ann Curtis, kasi perfect siya. Tapos inasar lang siya ni Vice. Syempre. Ganun naman ang role ng komedyante, sirain ang perfection, pare. Yun naman talaga. Kaya ang parate mo sinisiraan. This. Yes. Na, ikaw ang Ann Curtis to my Vice Ganda, pare. Yun ang totoong dynamic. Sana may mag-drawing. Andy Richter? No, pare. Ikaw, Ann Curtis, Vice Ganda. Pare. Yun yung ano. Ano pagtangin ang topic na to? Ang ganda nga eh. Like, bilis. Ano pa ba yung mga superstition? Ewan ko, ikaw yung putang ina. Nagbigay ka isa, nagbigay ako isa. Bubigay ka pa. Okay. Ikaw yung putang ina nag-suggest nito eh. Ano? So, meron kaming itim na pusa ni Giselle. Naniniwala ba? Malas daw. Oo. Malas daw. Oo. Okay. Feeling ko naghahanap na lang yung mga tao sisihin yung pagka-unfortunate nila. Alam mo yun? So, unfair naman sa pusa na parang may isang palamunin dyan na nagpapalaki lang ng bayag tapos, alam mo yun, addict siya or something or lasenggo tapos wala siyang makuha ang trabaho tapos sinisisi niya yung itim na pusa, sinasagasaan niya. Ganun ba? That just sound fair to you, pare? Ha? Pilipinas? Yung ba gusto niyong mangyari? Ha? Bumangon kayo. Gumising kayo, pare. Game ka na ba? Ang problema ay tayo. Ang problema ay ako. Bago natin ma-realize yun, pare. Pag na-realize natin yun, tsaka lang tayo uunlad. Pag may nag-aaway na mga senador, sasabihin ko lang, hip hip hooray, pare. Ha? Bigyan ng jacket yan. Oo. Bigyan ng jacket yan. Feeling ko nag-start yung superstition na yun kasi marami atang black cats eh. Tapos racist sila. What you doing around these parts, boy? Ganun ba? Ganun bang klase? Cat, motherfucker. And on the last day, God created yung Mean Girls. Sa Mean Girls to eh. The other ng Mean Girls. God created the bolt action rifle which the caveman used to kill the dinosaurs. Yun yung line, pare. Amazing. Bilis Black Cat kasi. Bakit kaya, no? Kasi I think death, parang somehow related to death yung color black, no? Talaga ba? Oo. Di ba, ano ba yung suot ni Death? Ha? Sa mga nakita mo na si Death? Sa mga depictions ni Death, ha? Naka-green ba siya? Depende kung gusto mo yung quirky Death sa Sandman, pare. Ano ba yung suot? Si quirky Death? Anong suot mo ni quirky Death? Yung kumain si Rhea Ripley, pare. Ganun yung usually. Mga naka-mohawk na, pero naka-black. Mga Cubao ex-girls, pare. Pali mga type ko, hell. Yeah. Type ni Andre, mga may kulay yung buhok. May mga nose rings, pare. Naka-Doc Martens, pare. Ano fashion peg mo? Gusto ko yung Neil Gaiman Sandman Death, pare. Ano yung itsura ni like may mohawk? Alam mo naman tayo mga creatives, influenced tayo ni Neil Gaiman, pare. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, pare. Ano nangyari kay Neil Gaiman? Ano ba?
May nangyari sa kanya. May nangyari sa akin. Yan. O nga. Na-cancel siya na solid kasi deviant siya. Piece of shit siya. Buti na. Alam mo, parang yun yung parang hindi ako masyado nagulat na maniac lord siya. Ako rin eh. Alam kasi parang, dude, it takes a mind like that na, ano mo yun, parang, kung naiisip mo yung mga naiisip ni Neil Gaiman, feeling ko talaga medyo deviant sex fiend siya. You know mo yun? Hindi ko sinasabing okay yun. Baka sinasabi, tingnan mo, si Red okay lang daw si Neil Gaiman. Diba? Siyempre, mali yun. Pero sinasabi ko lang, I'm not surprised. Yeah. Alam mo yun? Ako rin eh, kasi may mga tropa ako na artists. Tapos parang sa circles talaga ng artists nakakancel eh. Wala kang makikita makakancel banker. Meron. Sige, sino? Dami. Sino? Pare, bankers, nung nagkaroon ng Wolf of Wall Street, lahat sila ron kupal. Ano ka ba? Hindi, it's always artists eh. It's always men, pare. It's always men. Mga lalaki. Happy International Women's Month. Women's Month na ba? Women here. Last month pala. March pa yun. Last month yung Women's Month. Pinanganak ko sa Women's Month, pare. Kaya. Pinanganak ka nga sa Women's Month, kaya siya feminist. Tingnan mo. Bakit? Ano itutuloy mo? Wala sinabi. Sabi ko, tignan mo lang. Ikaw, anong mga superstitions? Wala akong alam. Wala akong alam ang superstition. Ako yung hindi ko kaya. Hindi, yung mga, yung wag ka daw... Makulang kwet. Alam mo yung sinusubukan mo na buhatin tong podcast. Hindi, ayoko mong buhatin. Hindi, wala alam. Sige, hindi, may alam pala. Ang tawag dyan is ang Kobayashi Maru ng panggagago, pare. Kakampihan mo, tapos kukontrahin mo, tapos pag makikontra siya sa'yo, babalimbingin mo rin lang ulit. Yes. Wala kang taka kasi. Ano na? Ano yung tanong? Takin na pagpasok mo sa kotse mo, i-claymore kita, pare. Nakikisabay ka nga lang sa akin. Ano nga? Ano yung mga superstitions mo? Ang alam ko lang yung mga... pinapaniwalaan mo pa rin hanggang ngayon, maliban sa pagtatay. Wala akong pinaniwalaan kasi hindi talaga ako superstitious na tao. Maliban dun sa kailangan kong tumakay bago mag-set. Yun lang. Pero may mga tao na, like sa basketball, may mga alam ako na basketball player na kailangan parehas na klase ng brief yung suot nila. Or yun mismong brief na yun yung ano. Mayroong isang sobrang incident na si Gary David ba? Hindi ko matandaan kung sino. Si Gary David. Gary David. Gary David. Parang masama yung laro niya sa Gilas. Tapos isang game sobrang nag-explode siya. Tapos tinanong siya sa interview kung ano. May sunod lang daw siya na brief na swerte. Pinakita niya. Ito, tong pa siya, tong. Nagpe-bacon show. Ginawa niyo yung camera dun. Ang dami ng butas. Lumalabas na yung mga buhok. Ganun. Ito pa isang superstition na bigla ko lang naalala. Bigla mo naalala. Yung wag kang magwalis ng gabi. Bakit? Kasi mawawalan ka ng pera pag dating ng umaga. Talaga ba? Dahil pala nagwawalis ng gabi sa Pilipinas, pare. Pucha. Diba? Ganun ba yun? Hindi ko nga alam kung Sinong politiko kaya nag-invento nito para lang hindi sila masisi na ini-embezzle nila yung funds. No? Sinasabi niyo, hindi mahirap kayo kasi nagwawalis kayo sa gabi. Ganun. Feeling ko ganun lang simula yun eh. Feeling ko yun yung origin nun. Like merong isang landlord person, king, governor type na naghihirap yung mga kasi tinataksi ng solid tapos sinisisi niya kasi nagwawalis sila ng gabi. Tapos naniwala na naman yung mga tao. Naniwala yung mga tao. Naniwala na naman ng madla. Kasi alam mo bakit? Tulog sila, Andren. Alam mo kailangan nilang gawin? Mag-sleep seal? Hindi! Tulog na nga eh! Mag-sleep seal pa! Sige, ano? Alam mo kailangan nilang gawin? Ano? Gumising, pare. Bumangon kayo! Pilipinas! Game ko na ba? Bakit ba parang mo sinasabi yun? Hindi ko mapigilan sarili ko eh. Okay. Ano? Bilis. So ano pa ba yung mga ibang superstitions? Uwi tayo. Hindi. Meron yung isa yung pinaniwalaan ng nanay ko. Wag mo daw ilagay yung sombrero mo sa kama. Talaga ba? Oo. Nag-iimbento ka na lang. Hindi ako nag-iimbento. Alam mo, kaya ko rin gumawa ng superstition. Sige, gawa ka ko. Wag ka daw magsuot ng medyas sa kaliwa muna bago kanan. Ano mangyari? Magiging piki. Kaya daw, naging piki. Ano nga? It means death or something ata. Huwag ka maglagay ng sombrero sa hagdanan? Sa kama mo. Sa kama ko. Oo. Pero kung naglagay ako ng sombrero sa kama mo, malalagot ka ba? Oo. Anong mechanics? Kahit na basta ilagay mo sa kama. Kakalagay ko lang ng sombrero sa kama ko kanina. Red, di na ako sasabay sa'yo. Hindi, joke lang.
may ano pala ako. May stab wound pala ako sa likod. Andred, patay na ba ako? Parang nangyayari yun sa 90% ng zombie movies, diba? Hindi naman. Hindi, wait. Red, please. Parang awa mo na. Ang sarap eh. Ang sarap ang deny eh. Ang the best sa mga zombie movies, diba? May epic battle sila na kalaban yung zombies. Tapos may hidden bite siya. Hindi, tapos biglang tapos may duko. Ganyan parate. Or usually merong bite na hindi mo napapansin. Like dito sa shoulder blade. Parang titignan niya. Tapos ayaw niyang aminin. Tapos marutulog siya na bigla na siya magko-converse. Kakagating niya yung anak niya. Hindi, magko-converse siya ng isang bida. Sabihin sa iba, kailangan ako ni Junior. Grabe yun. Parang yung scene sa The Last of Us. Alam mo yun? Oo. Alam mo yun? Yung sa Fireflies. Ano nga yun? Yung binaril niya lahat ng Fireflies. Tas, yun yung scene na related sa scene mo? Binaril niya lahat? Alam Tika mo. Ba't ka mag-agree? Hindi mo alam. Sige. Grabe ito. Hindi, ayoko na sabihin. Red, please. Red, please. Alam mo yung part namin na nakita silang magkuya? Yes. The black guys. The black dudes. The black dudes. Tapos, parang hindi inamin yung ka-age ni Ellie, hindi niya inamin na may kagat siya bilang nag-convert siya. Tapos ang bumaril sa kanya yung kuya niya. Tapos sobrang nalungkot siya, binaril niya yung sarili niya after. Damn. Last of Us Season 2. Coming April, pare. Parang rin din sa The Walking Dead. Yung Telltale game yung una. Yung si Clementine. Ang saklap na! Yun yung nakakaya sa mga horror movies. Parang ginadjakol ka nila eh. Ano nangyari sa Telltale? Kumain ba ng tao si Clementine dahil banu ka? Kasi ganun yung nangyari sa akin. Parang nagbabasa pa ako. Ano? Shit! No! As wala na. Sumibog na siya ng tao. Hindi! Makakagat yung black dude. Tapos Ka-transform na siya. So, please kill me kung nag-transform na ako. Tapos yun, ang lungkot. Ano nga ulit yung sasabihin ko na wala ako sa grabe yun, Telltale Games na yun. No? Pero napangit na yung pangalawang season. Yung unang season lang maganda eh. Hindi din naman nilaro. Yeah. Oh, my darling Clementine. Ano nga? She was lost. Ano pa ba yung mga superstitions? Yung wag magwalis paggabi. Sinabi mo na yun. Ano ba yan? Walking under ladders, pare. Yun! It's bad luck. It's bad luck. Saan kaya nag-start yun, no? Well, pero may naalala ko, may TLC match si CM Punk sa si Jeff Hardy. Tapos sa entrance si CM Punk, nilakaran niya lahat ng ladder sa ilalim. Parang pinapakita niya na parang luck is for losers. Yan yung ginawa ni Cody Rhodes eh. Talaga? Doon sa laban nila with Kevin Owens. Ginaya niya CM Punk. Injured pala si Kevin Owens. Oo nga eh. Sana hindi totoo yun. Work yun. Dahil ba naka-pink siya? Bakit naka-pink? Ba't pag naka-pink work ba? Kasi naka-pink din si Mark Henry. Yun yung parati sinasabi. Hindi 2 beses lang tong pink. Bigay ka pang pangatlo. AJ Styles, naka-pink siya. Hindi siya naka-pink nun. Nung nag-announce siya retirement? Naka-pink ba siya nun? Naka-pink siya nun. Tapos, gago nung pag-styles clash nga niya kay Cody, I got a lot left in the tank! That's what I do! Alam mo yung nag-viral yung isang dating show na parang, what's one thing that people call you just you don't understand? A lot of people call me Mark Henry. Tapos nag-morph? Tapos ini-AI na yung mukha niya. Hey! Someone's gonna get their ass kicked. Someone's gonna get their wig clipped. Alam mo yung bagong, again, superstitions din, about love? Alam, napapanood mo yung bagong game, yung Golden Retriever Energy, yung puputokan yung balloon. Pop the balloon. Kung, like sa mga pumupunta, genuinely gusto ko lang malaman, nag-i-enjoy ba kayo? Please, sorry, bago mo masabi yung ano na yan. Kung sino man ang organizer ng ano to, this is me, Red Olguero, ang pinakaunang tao may Netflix special sa Pilipinas. Pare, kung if my name is not enough, pare, let us hear the words of the people. Let us hear the cries of the people. Put Andren Bernardo in the Pop the Balloon dating show, pare. Let's go! Yun ang entry natin, pare. Diba? Ayaw mo ba? Gusto ko. Sobrang feeling ko yun eh. Pagtingin pa lang Andren Bernardo for Pop the Balloon. Yun ang hashtag natin, mga bago matulogers. Sisirahin ko lang yung show na yun. Yun ang kailangan naman na. Bakit? Takot yung show masira, pare? Tingin mo hindi?
Sino yung mga tao nagbabiral doon, pare? Pag nakita nila si King Freak himself, when they see, pare, wala silang pare, Vermin Supreme, pare. Realistically, pare, you have a 33.5% chance of winning Pop the Balloon. But this guy's the King Freak, pare. Diba? These numbers don't lie. Diba? So that gives me a 42/3 and third chance of winning kasi marami sila. Yeah. Yes. And you increase that dun sa lower percents chances nila na manalo. I get a 75% chance of winning, pare. Yeah. And the numbers don't lie, pare. The numbers don't lie. At sacrifice. At Pop the Balloon Challenge. At Pop the Balloon Challenge. Sorry. Pop the Balloon Challenge. Ang gusto ko talaga kung tatanungin nyo, like, do you think you like fat boys? Tapos sasabihin, I think you're kind of cute. Well, you're one of those girls who likes romance! Who do you want to get it on? With that fat ass Samoa Joe? Ano bang mechanics ng Pop the Balloon thing na yun? Hindi na Jojo Logsan lang. Like, nagsasalita lang sila in English red eh. Hindi naman. Meron silang isa like, pinap niya yung balloon ng guy kasi I don't think she can handle me. And kasi? Because he looks like that. Talaga? Dude, ang brutal nun. Brutal Ang brutal. For Filipinos, medyo non-confront tayo, bro. Non-con tayo. Sa tingin mo, ba't siya nagva-viral? Di ba yung Golden Retriever guy? Hindi ko alam hindi ko pinanood eh. Ako din, hindi ko kaya. Ulol, sabi mo, ba't mo alam? Pero please, sabi ng mga tao, bagay ka doon. And I think I concur, pare. Put a boy in! Put a boy in! Pare. Put a boy in, pare. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Sino lalagay mo dun? Sino lalagay dun? Ha? Si Victor? Victor? Ha? Sino? GB? James? Pare, tingin ko magiging infinitely better yung episode pag gandun sila. Pero, will it become infinitely worse? Pag gandun si the only man that can handle the burden of breaking the streak. Bakit? Yung sumat, pinapasok mo parati yung wrestling. Tapos yung package yung, monster! You little kitty games! Huh? By the arms are too short to box with God. me. Pare. Pasok nga doon. Sino man kailangan? Who I need to talk to? Who I need to talk to get my boy in? I'm gonna turn into a monster. A monster. You're not listening to these people, Hunter. Yes. Gawa tayo ng yes movement for Andren, pare. Pop the balloon. Kung sino man ang marunong gumawa ng hype package tulad ng please babayaran kita. Gawin mo yung bago matulog ng hype package pare. Pero monster din. Ever since I could remember, everyone inside of me just wanted to fit in. Dapat Imagine Dragons or Limp Bizkit. Yun lang yung dalawang my way or the highway. Mga ganun lang klaseng shit. Ano yung sa intro ng wrestling, yung may garbled word yung the world is watching. Ganun. Yes! Everyone has a price. If you smell! Sa una simula. Yes, sir. Classic. Goddess George. Freddie Blassie. Bakit lahat ng mga announcer nung lumang times parating ganun, di ba? Now, we are live at the Georgia Superdome where Dusty Rhodes takes on Tony Atlas. Takes on Mr. America, Tony Atlas, for a battle of one fall to determine the NWA World's Championship Heavyweight Champion. Diba ganun? The first black guy to win. Si Farouk sa WCW. Si Ron Simmons. So, alam mo kung ba't sila yung hey, old-timey voice here? Bakit? Ba't nga ba? Yung audio equipment nun, hindi maka-pick up ng subtle ulul. Dude, yes. Ulul. Ba't ka nakasmile? Hindi totoo ba? Totoo.
Totoo ba? Dude. So, kailangan nilang gawin yung ganung boses. Sabi ni Ivan, tama. Oo. Ina. So, kailangan nilang gawin na Muhammad Ali. Yes, para makuha yung voice. And Joe Frazier. Hindi naman ganun yung pagkatapos sila. Thriller in Manila. The palitan in Dapitan. The palitan in Dapitan. Ano pa ba yung Two men with the same objective but only one will prevail. Puro ganun. Tapos pagkatapos, like, di naman siya ganun magsalita. Pagkatapos, diba? Honey, luto na ba? Oo nga, akala ko parang may style lang eh. Style lang. Hindi, ma-pick up lang talaga ng mic. Tapos alam mo ko ba, isa pang fun fact, kung bakit exage yung mga acting noon. Kasi nung silent films, para ma-express mo yung emotions mo, kailangan mong i-exage. Kasi hindi ka pwede magsalita eh. Oo nga. Alam ko naman yun. Parang mga luchador. Luchador? Anong ginagawa ng luchador? Nakamaskara sila so wala silang facial expression so kailangan yung body nila. Kaya pala Kaya sobrang galing ni Rey Mysterio kasi akala mo para hindi magaling siya dahil flyer siya. Hindi kasi kaya niya ma-express ng so much emotion na kahit may maskara siya. Buya ka 619 pare. Rey Mysterio! Nito ni Rey Mysterio! Eduardo Caronde, San Diego! Blowing up teeth like space invaders! You want no money, Peaky Stangit, 5150, Titi Tandit. POD ba yung kumanta nun? Dati. POD. Alam ko POD yung original tapos may ni-remix siya. Parang dati yung Waterproof Blonde tapos naging Story of the Year. Story of the Year. If you clown! Ganda nung bago eh. If you close your eyes, ibata mo si Kibolay. So lang, hindi namin endorse yun. We don't endorse anyone. If you close your eyes in the darkness, light will take you to the other side. Tukol ba saan ito episode na to? Ilang minutes na is the worst episode we've recorded. Dude, nag-enjoy tayo. Hindi nag-enjoy yung mga listeners. Hindi. Siguro yung mga tao, uy, Superstitions, that's my jam. 32. Guys, ito medyo mag-serious muna mode ako. Okay, sige. Daming violence. Nangyari ngayon. Meron akong bagong campaign. Chill tayo. Yan yun. Chill muna tayo. Diba? Magandang campaign yan, diba? Yeah. Kasi daming ng galit ngayon, Red. Oo nga. Sa lahat ng nakikinig. Dahil political climate, diba? Oo, dude, ang dami ng, pinag-usapan namin ni Reto sa Gram. Ang dami na mainitin ng ulo ngayon na yun. By the way, yung kanina, di ba, binusinahan yung Grab natin na solid. Hindi ko lang masabi pero siya may kasalanan nun. Yung Grab natin? Nasa left lane siya eh. Tapos inunahan niya yung kotse na nasa right lane. Tapos nag-right siya. So sinwervan niya. Tapos yung itsura pa niya, grabe naman to. Parang gusto ko sabihin, Manong, ikaw yung mali. Pero tayo yung nakasakay doon sa Grab. So sinabi ko na, ay, grabe naman. Kuwawa ka naman, Manong. Tapos siya parang, alam mo talaga, sir, thank you, sir, for enabling my feelings. Gamanon siya. Kaya sa susunod na eleksyon, boboto kasi. Papunta na naman pupunta na naman tayo sa politics. Why is everyone so... Pare, ako na si apolitical red, pare. Wala na akong politics. Pare, ha? Ano ngayon, pare? Hindi naman ako affected. Pare. Ako din eh. Apolitical ako. Joke lang, di ako apolitical. Siya lang. Pagbigay pala yung kodigo. Kasi boboto ako. So, uwi ulit ako probinsya. Kodigo. Yun lang ginagawa naman. So, guys, kung gusto niyo manalo, pare, anuhin nyo, kunin nyo. Kasi ang vote ko, pang dalawa. Kasi binibigay ko kay Andrew yung binoboto ko. So, binoboto niya rin. Binoboto mo ba talaga? Relax. Hindi ako pupunta sa presinto. Naglalagay lang ako. Kung meron lang ako supplier na indelible ink tapos nilalagay ko sa thumb ko. Naglalagay ako smiley face sa balota ko. Bart Simpson. Eat my shorts. Bilis. Ano bang pag-usapan sa episode na to na sobrang wala na? Bakit kaya ang daming galit sa Pilipinas ngayon? Bakit nga ba? Oo. Wow! You feel it, di ba? Galit sa Pilipinas? Hindi, galit tayo sa isa't isa. Daming, yung mainitin ng ulo, di ba? Ano ba ito? Ito ba yung Black Eyed Peas era mo? People killing, people dying. Guys, huwag na tayo mag-away. Children hurt and give and trying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Umiiyak kaya sila sa recording studio noon time yun. Tapos pagkatapos silang record yun, tara, i-record na natin yung Let's Get Retarded in Here.
Wala nagsabi sa kanila na baka wala mag-air niyan. Hindi. Meron kaming nito, censored version yung let's get the party started. Let's get it started. Let's get it started. Ha. Let's get it started. It was a different time eh. Oh, it was a different time. Meron nga pangalan yung sa Green Department, yung may libre kang toothpaste. Pero yun nakakatawa pa yun eh. Alam mo yun. Kaso pun. Pero ano mo yun? Musical pun. Fun fact? Dami kong fun facts. Dami kong fun facts pare. Sobrang saya nga eh. Bakit parang di? Ano? Masaya nga eh. Sige na lang. Bilisan mo. Gawin mo. Parang ano nga? Yung sa Black Eyed Peas, si Justin Timberlake nandun. Ha? Siya yun. Sino siya dun? Yung Father. Hindi Siya yun. Yung Where's the Love nandun siya? Uncredited siya. Ulul. Oo. Paano mo alam? Insider ka. Sinabi nila. Sinabi ni parang Justin. Sabi ni JT. Hey, Andren. Kasama ako sa kanta ng Black Eyed Peas. Anong kanta yun? Where's the Love? Where's the Love, ba? Whatever happened to the Guadalupe Badabi? Whatever happened to the Badabi? Anong ginagawa ng isang Mexican guy dun? Uy, kumakanta yun. Yung kamukha ni Vega. Kamukha. Siya ata nag-play kay Vega eh. Fuck you. Hindi ba? Siya yung Vega guy. Vega yung sa Street Fighter. Yung mga ganun. Hindi ba yun? Sa layo. Super Mario. Yahoo! Tapos, yung paborito mo yung kapag napalo ni Tom ng Tom and Jerry yung kung nagmamartilyo siya. Tapos napalo niya yung daliri niya. Yahoo! Ganun siya. Walang kwenta itong episode. Ano ka ba? Huwag natin i-release to. Sinusubukan kong lahat, Red. Bilis, ano pa? Superstation? 3 pa lang nabigay mo eh. Superstation, ladder. Where's the Superstation? Ito yung never ko na-gets, Red. Bakit walang 13 sa mga buildings? Yun, Superstation. Tama naman eh. Bakit nga walang 13? Kasi nga malas ang 13 daw eh. Pati yung ibang buildings walang 4. O 4 ba o 5? Parang meron ganun. Chinese pamahiin yata siya. Or, kasi sa amin din walang 13 ng building. Wala ba talaga? Wala. So, technically yung 14, siya yung pang 13. So, yung 14 yung pang malas. Tapos gagawin mo 15 yung 14. Tapos and then the cycle continues. The cycle continues, pare. Numerology na yan, pare. Kung ganun yung mentality hindi ko alam kung bakit malas ang 13. Lahat ng buildings hanggang 12th floor lang dapat. Friday the 13th. Yan, malas din daw yun. Malas din yun. Alam ko, gumawa ata sila ng movie tungkol dun eh. Talaga? Fun fact ba yan? Fun fact? Like, may guy na nalunod sa Camp Crystal Lake. Alam ha. Halatang fun ha. Tapos, si Jason. Fun fact. Panananan. Ayun yung, di ba, teka lang, ang Friday the 13th, di ba Michael Myers yun? Jason Voorhees. Si Michael Myers sa Halloween. Fucking noob. Sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam, Andren. Actually, proud ako na hindi ko alam yun. So, yung sa first Friday the 13th, fun fact, wala pa yung hockey mask ni Jason nun. Saan ang maskara niya? Wala, mukha lang niya. Kita yung mukha niya? Anong... Tapos ang kontrabita nun sa una, yung nanay niya. Hindi, may hockey mask na pala siya. Pero ang kontra... Wait! Kasi ang dami niya. Dude, wala mo kung ilan yung Friday the 13th. 13. Jason X. Freddy versus Jason. 13. Maangas yung Jason X kasi future eh. Dude, tapos yung parang na-enhance siya ng isang... Yung mga bugs. Yung machine. Yung mga nanobots. Nanobots. Sobrang naging cyborg Jason X. Sobrang lakas na nga dyan ang umpisa. Ang first skill niya doon, sinawsaw niya yung mukha ng girl sa cryogenic freezer. Grabe. Tapos binalibag. Tapos na-enhance siya ng nanobots. So naging siya, cyberlink way. Wait, paano ulit nagkaroon ng Cyberlink sa Mortal Kombat? Alam ko exactly. Sige. Pero ang hirap i-explain eh. Gusto lang nilang i-enhance yung maraming iba eh. Kasi marami ng timelines yung Mortal Kombat eh. Pero basically is gusto lang nilang i-enhance yung ninjas para talaga maging unbeatable. They're saying it under the guise of let's enhance the Linkway kasi sila yung guardians ng Earthrealm para to serve the realm better. Yeah, gets ko pa to. Pero, ang totoong motivation is yung Grandmaster ng Linkway. Gusto niya ng way i-control lahat ng ninjas. Para wala silang free will. Si Sub-Zero ba? Hindi siya yung Grandmaster. Pero,
Si Frost, part siya ng clan ni Sub-Zero. Okay. Linkway. Kasi yung fatality niya, ilalagay niya yung ulo mo sa robot for some reason. Hindi ko alam kung bakit yun. Pero yun yung quote-unquote, minanipulate sila kasi si Quan Chi. Sorcerer Supreme? Hindi Sorcerer Supreme, sorry. Hindi siya Sorcerer Supreme. Parang gusto niyang i-manipulate gusto niyang i-control yung Lin Kuei. So parang pinramis niya ng siya, power. Diba? Pinatay siya, pinagutan yung ulo niya, diba sa 9? I mean, namamatay ba siya? Kasi taga-Nether Realm siya eh. Hindi ko alam kung babalik lang siya dun eh. Ando naman siya talaga eh. Nakita mo yung bagong Mortal Kombat? Meron? Si Johnny Cage. Yung animation. May powers ba si Johnny Cage? Human lang siya. Meron siya, sa lahi niya, parang meron siyang, oh my God. Sa lahi niya. Hey, I know this. I played hanggang 10. Mortal Kombat. Yun. Siya yung bida ng MKX, diba? Yung Combat Kids. The Cage, the Cage family. Si Cassie Cage. Si Millennial Johnny Cage. Super hot. Yung lahi niya may warrior, parang descended siya from a long line of warriors. So parang na-activate yung powers niya to help save the Earth Realm. Sobrang joke lang kasi niya nung maumpisa. Joke siya pero doon tinalo niya si Goro, pare. Diba? The Shokan Prince. Sexy si Cassie Cage, pare. Hindi si Cassie Cage, sino yung may fucking, help me. Bumuhawakan sa kamay. That's so weird. Sino yung asawa niya sa 10? Ha? Si Nata. Bumuhawakan sa kamay. So, sino haba na kaseta? Sino asawa niya sa 10? Kadiri. Ito yung, sino yung asawa niya sa 10? Sino yung asawa niya sa 10? Sino yung asawa niya sa 10? Wala ba siyang bagong asawa? May asawa siya. Sino nga? Sonya Blade. Sonya Blade, puta. Hindi sila nag-asawa. Naging sila. Paano si Cassie Cage? Hindi na kanya lang. Hindi naman niya kailangan magpakasal eh. Hindi siya nagpakasal. Tangan, idol ko pala si Jackie. Binuntis lang niya. Binuntis niya lang. Sayonara, bitch. Hindi naman sayonara. They try to make it work. Pero naging army major din si Johnny Cage. Johnny Cage, nga sa 10. Kasi competent fighter naman siya. Artista lang talaga siya. Favorite ko siyang gamitin sa 2. Talaga? Okay. Back forward 4. Backward 4. Ano yan? Tas yung... Ano yan? Backward 4. Yung sipa niya pa diretso. Kaya gawin yung real life. Hindi kagalaw? Sige yung putang ng fatality niya, yung may iba't ibang takes. Naka-take 75 na siya. Sinasapak pa rin niya sa mukha. Ganda ng Mortal Kombat. Kaya nga naiinis ako. Dun sa movie, nakasama si Lewis Tan. Ang ganda na ng characters ng Mortal Kombat. Nag-self-insert pa ng tao na hindi naman kailangan. Ito yung naglaban sila ni Scorpio. Asang akin, akala ko na Mortal Kombat, nung yung trailer. Okay naman siya. Taga lang, hear me out. Akala ko nung lumalabas yung trailer, yung character ni Lewis Tan, akala ko cage fighter siya. Tapos eventually, siya yung magiging Johnny Cage. Parang magiging screen name niya Johnny Cage. Ganun dapat. Pero hindi. Sobrang, descendant siya ni Scorpion. Parang, mas lalo nilang pinalito. Ang labo eh. Ba't pa kailangan descendant ni Scorpion? Nandun naman si Scorpion eh. Diba? Ang weird. Tapos yung, what is your arcana? Tapos yung arcana niya parang power lang ni Batista sa Man with the Iron Fist. Maging bakal na yung katawan niya. Tapos tinalo niya si Goro, pare. Dapat kay Johnny Cage yun. Pero okay yung triple threat nila sa huli. Hindi naman kailangan trip. Scorpion, parang alam mo, parang siyang self-insert fanfiction. Scorpion at Sub-Zero yun eh. Yun yung eternal mascot nila naglalaban eh. At naging kampe at naglalaban at naging magkakampe. Tapos, sa movie may kasama na original character. Tapos mabait si Kano. Hindi mabait si Kano. Doon niya sa uli. Pero, kung tinalo nila si yun yung maangas na design. Gino? Yung kay Reptile. Ganda naman kasi talaga design ng Reptile. Oo, pero ang cool nga lang. Faithful. Ano talaga siya? Lizard people talaga sila. Pero nung sa Mortal Kombat, sa 3 ba siya pumunta? Parang iniba lang yung kulay ni Scorpion, diba? Yung limited kasi yung technology. Lahat ng ninjas actually, isang palette lang. Color palette change lang. Si Rain, si Ermac, si Smoke. Diba? Ba't ibang clan pero ang ganda eh. Si Chameleon. May Chameleon? May Chameleon. Weird. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Nalala ko yung una pang movie nun, si Thomas Jane. Meron pa ngayon si Floyd eh. Mayweather. Sino si si Floyd? Pink siya na ninja. Kaya Pink Floyd. Parang naalala mo sa Mortal Kombat, di ba? Parang may mga hidden... Si Toasty? Hindi, may mga hidden stuff na para makalaban mo si Reptile. Tapos, nung time na yun, ang moveset pa ni Reptile is
Scorpion at Sub-Zero na pinagsama. So, bago nila gawing original character si Reptile, parang hidden boss lang siya. So, ngayon sa MK1 na reboot, ang hidden character nila si Floyd. So, ganun din, may mga conditions din para malaban mo si Floyd. Astig lang. Ay, weird nga ng mga ibang conditions. Hold the mga ganun. Mag-block ka for like 2 seconds. Tsaka paano mo i-figure out yun, di ba? Oo nga. Itang ina. Pero ang ganda nga, maganda siyang throwback to what keeps people going back to the machines, di ba? And try to do that. Diba? Naalala ko pa yung fatality ni Reptile. Siya yung pinakamadaling fatality na gawin dati sa MK4. Forward, tas lahat ng shape buttons. Grabe yung MK4 no? Parang, uso 3D, gawa tayo 3D. Tapos hindi na gano'ng kaganda. Tapos yung sidestep, sobrang unrobust. Sobrang hirap. Tapos may mga ulo lang sa sahig na pwede may button. Nakakatakot yun Mga interactables. Ang the best para yung continuous screen, yung nahuhulog ka. Tapos pag nag-zero ka, mamamatay ka. It's over, Jarek. Alam mo ba yun? The good guys have won. No, Sonya! Si Thomas Jane pa yung unang Raiden nun ang ganda. I miss ko na yung Mortal Kombat. Actually, ever since parang at launch ko binibili yung Mortal Kombat, palaruin ko lang yung story, so i-regret ko nagbayad akong 3,000. Oo nga yun lang yung pinagre-regretan ko. Kasi tapos after 1 year, sobrang mura niya, tapos lahat ng DLC nandun. So parang fuck, sayang. Like nakita ko yung Street Fighter 6, on sale siya 1.3. Pero tangina, wala naman story mode. Meron. Pero like hindi siya sulit. Meron. Pero nga hindi nga siya sulit. Meron. May sulit siya. Paano mo alam na sulit siya? May Street Fighter 6 ako sulit yung story mode niya. Hindi siya focus masyado. Kasi dati yung 5, it got released ng walang story mode. Like pure... Meron. It got released ng walang story mode. Meron. Yung at launch. Meron. At launch ko binili lahat ng Street Fighter. 5? Oh. Okay. Labo nito. Ba't nag-invento Hindi. Tina-tarnish mo yung name ng Street Fighter, pare. Survivalist, yun yung rap ng Street Fighter character selection. Survivalist, very analyst, parang ganun. Sino ginagaya mo Street Fighter? Wait, Vega. Si Vega. Shut up. Ikaw, sino main mo? Si Zangief. Zangief, pare. Ang pinakamahirap pang gamitin na character. Hindi naman sobrang hirap gamitin. Ikaw kung may choice. Madali lang. Pag alam mo na yun, Atomic! Basta! Atomic. Ganda ng gear ni Zangief ngayon. Naka-long tights na siya. Hindi na siya naka-long. Ganda ng gear niya. Tapos parang hindi na siya rip. Nag-bulk up lang siya. Hindi, rip pa rin siya. Red. Video game siya, pero tingnan mo hindi siya bibigyan ng abs. Diba? Yun nga yung thing niya, pero muscles thick boy na siya. Yung pare niya, mag-flex lang siya ng ganun Superstation. Wag na yun, puta. Wala nang pakialam. Ano yung favorite ko kay Zangief? Yung magiging metal Zangief. Sa Marvel vs. Capcom. Yung bawal siya mag-block. Pare. Pero hindi siya, uninterruptible yung moves niya. Hyper. Atomic. Final. May hyper. Wala. Final, hyper. Final. Atomic. Basta. Ginawa ni Kenny Omega sa Sex Doll. Tatlong German. Tatos niya sa taas. Tas iba Final. Atomic. Basta. Alam mo ba yung lore ng Street Fighter? Hindi ko alam. Ano yung lore ni Cody? Ba't parati siyang kinukulong? Criminal yata talaga siya. Tapos nakawala siya. Simple. Minsan gano'n lang kasimple yung background na. Like, si Paul sa Tekken, gusto niya lang maging strongest in the universe. Biker siya, diba? Hindi, gusto niya maging strongest in the universe. Yun yung lore niya. Pero, tapos feeling niya, siya na yung strongest sa Earth. So, yung mga aliens na yung as a Tekken player, Red. Diba, ang dami ng Tekkens ni Paul? Siya matanda na siya. Hindi ko alam kung nag-i-age sila. Medyo nag-i-age yata sila. Bumabagal ba yung feeling ni Paul? Hindi. Di ba, bumibilis pa. Mas mabilis. Sa Tekken 8, ang bilis ng laro ngayon. Okay. Hindi nila gusto yung Season 2 patch ng Tekken 8. Ang dami, si Roy nagreklamo masyado daw. Naglabas siya ng rant Ang dami nagreklamo. Ang dami bang binalance na characters? Hindi ko alam. Tinanggal ba yung... Bakit tayo nag-i-in-depth discussion about Tekken right now? Like, tinanggal ba yung patuloy-tuloy na balibag ni King? Tinanggal. Tinanggal lahat. Puta! Ano na si King ngayon? Zoning character na siya. May mga Hadouken. May mga Hadouken na siya. May zoning character ba yung Tekken? Nagpa-fireball na siya. Fireball! Alam ko yung zoning. Naglalaro ako ng Guilty Gear, pare. Pare. Exerd. Ang favorite ko doon, pare, si Soul Bad Guy. Pero good guy. Doon ba si
Si Axel EO, Doon ba si Potemkin? Oo, si Potemkin. Si, ano yun? Si Chip Zanouf. Sino yung nag-counter na... Si Baiken. Si Baiken, paborito ng lahat. Malaki suso. Kasi malaki suso niya. Mega dodo siya. Gago dude, ang favorite kong counter niya yung pagka-counter, quarter circle forward kick. May mapapare siyang isa. Kahit hanggang sa susunod na tawa. Anong point pa ng podcast na nagsasabi ka na ng mga, ano? Sige. Ano? I think we should just end on one more topic. Ano? Travel. Travel? Bakit pa? Hindi, mabilis na lang. Wag na. Mag-travel tayo ngayon sa Holy Week. Saan ka pupunta? Ako? Baka sa probinsya, magpapa-aircon. Dude, hulaan mo kung ilang degrees doon sa amin. Saan? Sa Pangasinan. Ilan? 51. 51. Kako, init. Pwede kang magprito ng egg. Egg? Prito ng egg? Oo. Sa Holy Week? Hindi, sa kalsada kasi mainit. Bakit? Mainit ba pag ano doon? Mas mainit ba doon kaysa sa Manila? Oo. Kasi may dagat. Dude, very humid doon. Parang kung nakikita mo yung Nowlands, it's very... Nowlands? Oh. Wala bang Tomorrowlands? Tomorrow. Ganun ba ako nakakairita? Ganun nakakairita. Kaya nga daw, doon ka lang makakuha ng masarap na French bread sa New Orleans. Kasi humid doon Tama na. Hindi, dude! Tama na to. Si fucking stale cracker, dude! Tama na to. I know. May may awa. Thank you so much, guys, for watching Bago Matulog with Red Oliero. Ano ba, may popromote ba tayo? Ang tagal. Bilisan mo. Go to comedymanila.ph. May show kami with, may show ako with Roger Naldo. Double headlining set. Wow, okay. So it's me, Roger Naldo, Krisa Mags. Krisa Mags? Yeah, she's a new comedian. Okay. Marguerite De Leon. Marguerite? Si Marge. Si Marge. Ba't Marguerite? Yan yung full name niya Ba't pina-full name ba kita dito? Andren John. Pare, na si Andren John Bernardo. Dami mo ebas, pare. Patapusin mo lang. Ano? Si Steven Sagad. Tickets are available at comedymanila. Bakit si Steven Sagad di mo full name? Ha? Si Steven Sagad! May full name siya Steven Sagad. Hindi. Steven Sagat. Steven Theodore Sagad. Seryoso ka? Hindi ko siya kaklose Ay, grabe. Grabe to. Ano yung full name ko? Andren Tanga Bernardo. Di ba? Ikaw naman promote ka na rin. I hate you so much. Follow mo sa Comedy by Red. Nandun lahat ng mga naka-follow na ako. Bobo. Si ba kausap mo? Nakakainis. Follow mo ako. Naka-follow na ako. Okay na. Ayun. Sorry po. Basura episode. Hindi. Okay. Dude. Dahil nasa vacation mode na kami. Sana nasa vacation mode na kami. Actually, huwag niyo kayong pakinggan. Go out. Red. Worship. Spend time with your family. There's things more important than ratings namin, pare. Diba? Pang 50 na tayo, Red. Baka kaya pala. Wala akong pakialam. Kahit mag-alis tayo ng 200. Seryoso ka? Oo. Hindi. Joke. Ngayon lang naman. Hindi naman sa akin forever. Ngayon lang naman. Kita tayo sa Monday, Tuesday. And then tapusin mo na. Bilis. Guys, para tayo matulog. Uy, wow. Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.